Tuloy tala barakatuh. Pag-aralan natin ang mga bagay-bagay na pangyayari na bago mangyari ang isang kaganapan, mayroon itong sign o babala o tanda o sinyalis. Bago umulan, no? Bago yan umulan, mayroon tayong tanda o nakikita na makulimlim. No? Sign yan na uulan. Bago ka dalhin sa ospital, mayroon kang naramdaman bago lumala at nagiging sakit. So mayroon yan mga sign. Bago masira ang sasakyan mo, mayroon kang naramdaman, no? Lahat ng bagay ay mayroong sign. Ngayon, ito ay sinabi na Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran. Walau ja'at kullu ayatin hatta yarawul adzabal alim. Sabi niya, kahimat ang bawat tanda ay dumatal sa kanila hanggang sa kanilang mamasdan ang kasakit-sakit na kaparusahan. Kita mo? Mayroon siyang sign. Tulad ng bago ka sa huling araw, bago ka napunta sa impyerno, nagbigay na ang Allah subhanahu wa ta'ala ng mga sign o tanda o palatandaan o babala. Nagpadala siya ng mga propeta at mga aklat. No? Ngayon, anong gagawin mo? No? Dapat mo paniwalaan yung ipinadala sa na warning o babala. Kaya nga, kung hindi mo ito paniwalaan, ay pinili mo ang pagkaligaw. Kaya ka napunta sa impyerno o kaparusahan. Dahil mayroon ng babala, hindi mo pinaniwalaan, kaya ikaw ay napunta sa kaparusahan. Kaya sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Tugnil ayatu wa nuzuru an kaumil la yu'minun. Katapat walang magiging katuturan ang ayat o tanda o aral o katibayan at mga tagapagbabala o mga propeta o mensahero sa mga taong hindi sumasampalataya. So pinili mo talaga na ayaw mong manampalataya. Sabihin na naig sa'yo yung desisyon na ayaw mong maniwala. Ayaw mo talaga. Kumbaga, pinaaral ka ng iyong magulang, may kakayahan ang magulang mo magpaaral, pero ikaw na anak, ayaw mo talaga mag-aral. No? Yan ay tanda na ikaw ang pumili sa iyong sarili upang maligaw. No? At bakit? Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga nangaligaw o sa mga hindi nag-aral, no? Na dapat natin aralin, no? Kaya ikaw ay hindi sumampalataya dahil ang pinairal mo yung pride mo. Hindi mo ginamit ang ulo. Hindi mo ginamit ang utak upang aralin ang mga aral. Halimbawa, tulad ng Bible, aralin mo ang mga laman na mga aral sa Bible. Hindi lahat na nakasulat sa Bible ay puro yan tama. No? Yan ang buong akala. Kailangan mo aralin ang mga aral. Tulad sa amin ng mga Muslim, inaaral namin ang aral ng mga mangangaral upang hindi kami maligaw. Kaya sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, wa yaz'alur rizsa alal ladina la ya'qilun. At kanyang iginawad ang puot sa mga hindi nagmumuni-muni. Oh, kinapuutan ka. Bakit? Hindi ka nagmumuni-muni. Nagpahayag sa'yo, mayroong Biblia, hindi mo binabasa. Pero pag sinabi ng ibang tao, huwag kang kakain ng ganyan. Maglagay ka ng mga pampaswerte sa bahay mo. Lalagyan mo ng ganito-ganito. Ang bilis mo maniwala. Pero yung tanda o palatandaan o sign ng Biblia,
hindi ka niniwala. Anong sabi ng Allah? Anong dapat mong paniwalaan? Ng mga sinyalis, huwag kang kakain ng mga bawal. Sumunod ka sa pinag-utos ng Allah upang ikaw hindi mapahamak. Yan ang sign. Mayroong sinyalis. Tulad ng cause of allergy. Huwag ka kakain ng mga ganito kasi ma-allergy ka. O, kumain ka. So, kasalanan mo yun. Hindi ka nagmumuni-muni kung anong ikapahamak sa iyong sarili. Ngayon, kailangan mo mag-aral. Ano bang sabi ng huling propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Amma bad fa ilal asdaqal hadithi kitabullahi wa khairal hadi Muhammad wa inna kullu mu'dadatin bid'atin wa kullu bid'atin dalalatin finar. Sino man sumunod katotohanan ng tunay na salita ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal ng Quran siyang mabuting gabay at ang gabay ni propeta Muhammad na sunat mag-ingat sa mga bida o innovation o gawa-gawa o imbento, sapagkat ang bawat imbento ay naghihikayat sa inyo sa pagkaligaw at ang lahat mula sa pagkaligaw ay naghihikayat sa inyo katong apo. So ibig sabihin, aralin mo yung aral. Yun ang pinakatumpak, sapagkat upang hindi ikaw ay mapukutan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ay hanggang dito na lang sa Sakalaw Khair. Walhamdulillah wa akhir dawana walhamdulillah rabbil alamin.